At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Krusipiho, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Habang nag-uusap ang maglolong Pidyong at Buboy, ay dumating si Ria na may kasamang pulis. Itatakas sana ni Pidyong ang apo, pero inabutan na siya ng mga pulis at nabawi ni Ria si Buboy. Ayaw ng bata ang sumama, pero wala siyang nagawa. Pagsapit ng gabi, may napansin ng mag-asawang Ramil at Rhea na parang may ibang tao na nakapasok sa loob ng kwarto na kinaroroonan ni Buboy. At pagpasok nila, wala naman silang nakitang tao at naging ribulto si Buboy. Hanggang sa napansin nila ang itsura nila sa salamin na may sungay at buntot silang dalawa. Samantala, nagmamakaawa sila Pidyong at Ason na ilabas sila sa bilangguan, pero hindi sila pinapakinggan ng mga pulis hanggang sa maatake silang dalawa. Sa gabing yun ay nagising sila Pidyong at Ason at napansin nilang nasa labas na sila ng bilangguan at hindi nila matukoy kung anong lugar yun hanggang sa marinig nila ang tinig ni Buboy at Nasaan ako naroon? Pidyong, saan tayo naroon? Hindi ko alam, Ason. Ang natatandaan ko pinahuli tayo ni Reyes sa mga pulis at ipinakulong. Oo, naalala ko na. Tapos, biglang nanikip ang dibdib ko at nawalan na ako ng malay. Ako rin. Nang mawalan ka ng malay, sumunod din akong nawalan ng malay. At hindi ko na rin alam kung anong nangyari. Isinugod kaya tayo ng mga pulis sa pagamutan? Lala! Lala! Ason, narinig mo ba yung narinig ko? Oo, Pidyong. Tinig yun ni Buboy. Pero nasaan siya? Teka, Buboy! Apo! Ikaw na ba yan? Pero bakit hindi ka namin makita? Ako rin hindi ko makita. Hindi kaya napatay na siya ng kanyang mga magulang. At multo na yung naririnig natin. Ang ibig mong sabihin, multo na ni Buboy yan? Hindi! Hindi! Bakit po kayo parang takot na takot? Anong nangyari po sa inyo? Ikaw na nga ba yan, Buboy? Apo? Opo, Lola. Ako nga. Sinundon namin kayo rito. Halina kayo, umuwi na po tayo sa bahay na tinitirhan natin dito. Paano mong nalaman na nandito kami, Apo? At sinong kasama mong nagpunta rito? Si Kuya Jess po ang kasama ko. Ano? Kuya Jess? Naku po, lagi mo na lang nababanggit ang pangalang yan. Pero wala naman kaming nakikita. Sino ba ang Jess na yan, ha? Nasaan siya? Ayan siya, oh.
Kuya Jess, nasaan ka na? Kuya Jess, nawala na siya, Lola. Hayaan nyo na, iniwan na naman ako. Ason, totoo kayang sinabi ni Buboy na may kasama siyang nagpunta rito? Hindi kaya ang sinasabi niya na kasama niya ay multo? Ano? Ay, nako, umalis na tayo dito kung ganon. Baka nga multo ang kasama ni Buboy. Ay, takot ako sa multo. Takot ako! Sargento, umamin na ba sila kung saan nila tinago ang aming anak? Ha? Nako. Mabuti naman at nagpunta kayo rito, Mrs. Ha? Bakit? Natagpuan niyo na ba ang aking anak? Hindi, Mrs. Kundi may nangyaring nakapagtataka. Ha? Nakapagtataka? Ano yun, Sargento? Halika, may ipapakita ko sa'yo. Sumunod ka sa akin. Ano ba yung ipapakita mo sa akin, Sargento? Bakit parang nag-aalala ka? Ayan o. Tingnan mo mga ikinulong namin. Naging krusapiho silang dalawa. Oh. Oo nga! Naging krusipeho sina inay at itay. Nakapako sila sa krus. Oo, Mrs. Yan nga ang ipinagtataka namin. Paano kaya nangyari ito? Bakit sila naging bato? Nakapako sa krus. Nakapagtataka. Paano kaya nangyari to? Si Buboy, naging revolto rin. Sargento, hindi kaya may naglabas kina itay at inay at pinalitan nila ng krusipeho na kamukha nila? Ha? Sargento, magsalita ka! Mabuti naman at nandito ko na, Buboy. Ipapakilala kita sa mga bata at sasabihin kong makinig sila sa iyo. Kwentuhan mo sila tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mo na bang ikwento sa kanila yun? Opo, Padre. Alam ko na po na naikwento na po ni Kuya Jess sa akin yan. Sinong Kuya Diyos ba yan, Buboy? Lagi mo na lang sinasabi yan. Sino ba siya? Kaibigan ko po siya, Padre. Sige, hindi na kita kukulitin kung sino man yung Kuya Diyos na sinasabi mo yan. Ang mahalaga, maibahagi mo sa mga kapwa-bata mo ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Opo, Padre. Rina, ikaw nang bahala sa kanya. Samahan mo siya doon sa kinaroroonan ng mga batang nasa ampunan. Opo, Padre. Buboy, halika na. Ihatid na kita doon sa bahay ampunan na kinaruroonan ng mga batang tuturuan mo. Opo, Ate Rina. Padre, alis na po kami. Sige, iho. Ikaw nang bahala sa mga bata. Pagbutihin mo. Opo, Padre. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa
kapanganakan ni Jesus. Alam nyo, nang ika-6 na buwan sa pagbubuntis ni Inang Maria kay Jesus, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod ng Galilea. Isinugo siya sa isang dalagang birhen na ipinagkasundong mapangasawa ng isang lalaking nagngangalang Jose. Si Jose ay mula siyang kay ni David at ang pangalan ng dalagang birhen ay Maria. Paglapit ng anghel ay sinabi sa kanya, "Pinabati kita, ikaw na kinalugdan. Ang Panginoon ay kasama mo. Kapuri-puri ka sa mga kababaihan." Nakikinig pa ba kayo? Ayoko! Sige, mo lang ang pagkukwento mo. Sige, sandali lang at iinom ako sandali ng tubig para maikuwento ko sa inyo ang tungkol sa kapanganakan ni Jesucristo. O sige, ikukuha namin ng tubig. Huwag ka na umalis. Wag na, ako na lang ang kukuha ng tubig. Dito lang kayo. Ay, napakagaling talaga ng batang ito. Sino kayang nagturo sa kanya? Bakit alam niya pati ang sinasabi sa Biblia tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? At sino kaya yung lagi niyang nababanggit na Kuya Jess na magtuturo raw sa kanya? Ate Lina, Oh, Boboy, pagod ka na ba? hindi pa naman. Natutuwa ako sa kanila. Nagustuhan nila yung kwento ko. Ako nga natutuwa rin sa iyo at humahanga. Ang galing mo, Boboy. Salamat ate. Pero ibinabahagi ko lang ang itinuro sa akin ni Kuya Jess. Sandali lang ate ha. Nandyan na pala si Kuya Jess. Sandali lang at sasalubungin ko siya. Kuya Jess! May sinalubong siya. Pero wala naman akong nakikita. Sino kaya ang tinatawag niyang Kuya Jess? Sino? Lila, kumusta naman ang pagpunta niyo sa bahay ampunan? Naku, Padre. Hangang-hanga ako kay Boboy. Parang kabisado ang laman ng Biblia kaysa sa akin. Napakagaling talagang magkwento sa mga bata. Sinabi ko na nga ba kakaibang bata siya. Matalino at matalinghaga. Ang pinagtatakhan ko, yung lagi niyang nababanggit na Kuya Jess. Sino kaya yung Padre? Hayaan mo na yan, Lina. Siguro naman totoong may nakikita ang bata na hindi natin nakikita. Ang ibig mong sabihin, Padre, nakakakita siya ng multo? Hindi naman multo. Sa palagay ko espiritu yun na bumabalot sa kanya. At nagpapakita yun sa pamamagitan ng sinasabi niyang Kuya Jess. Ha? Maaari sigurong ganun na nga, Padre. Pero parang kinakabahan ako dahil hindi ko nga nakikita yung binabanggit niyang pangalan. Wag!
Ayokong sumama sa inyo, inay. Oh. Kailangan sumama ka sa akin. Kundi masasaktan bata. Lina, ano yun? Tignan mo nga. Opo, Padre. Sandali lang po. Oh, Lina, anong nangyayari dyan? Ha? Padre, si Boboy, dinakman ng isang babae. Ano? Rhea, bantayan mo mabuti ang si Buboy, ha? Baka matakas na naman yan. Di na makakatakas yun. Ginapos ko na eh. Bantayan mo at mamaya ko na siya kakausapin. Sasabihin ko sa kanya na kung hindi siya susunod sa iuutos natin, masasaktan lang siya. Alam mo ba, nakakainis yung babae dun sa simbahan. Hinaharangan niya ako kanina habang buhat-buhat ko si Buboy. Nasaktan ako kanina. Kaya babalikan ko yon at makakatikim siya sa akin. Hayaan mo na. Ang importante ngayon nabawi na natin si Buboy. Ano na naman yun? Parang may iba na namang tao na nandun sa kwartong kinaroroonan ni Buboy. Halika, tingnan natin. Baka itakas na naman siya. Anong nangyari? Dalawa na ang rebolto ni Buboy dito. Ang isa, nakapako sa krus. Oo nga. Pero nasaan si Buboy? Bakit wala na naman siya rito? Nakuha na naman nila. Wala na siya. Pinalitan na naman ng rebolto. Rebolto na nakapako sa krus. Ayan, tingnan mo. Talagang ginagalit ako ng mga yan. Hihiram ako ng mas mataas na kalibre ng baril. Doon sa kaibigan ko. At gagamitin ko sa kanila. Lahat ng humuhadlang sa pagbawi natin sa kanya, babarilin ko. Kumusta na kaya ang apo ko? Ganawa pala ni Padre Emilio na tagapangaral ng mga bata doon sa bahay ampunan. Nakakatuwa naman. Kaya lang, nangunguli na ako sa apo ko. Sana madalaw namin ni Ason doon sa simbahan para mayakap ko na naman at mahalikan. Nakakatuwa talaga ang batang iyon. Pero malas niya dahil nagkaroon siya ng mga responsableng magulang. Pijong! Pijong! O Ason, bakit? Anong nangyari sa'yo? May masamang balita, Pijong. Nako, sana walang masamang nangyari sa apo natin. Ha? Bakit? Ano nang balita yan? Ano, Ason? Ay ang apo natin. Dinukot daw ng isang babae dun sa simbahan. Ano? Sinong babaeng dumukod sa kanya? Sino, Ason? Wala nang ibang dudukot sa apo natin, kundi ang Rhea na yon. Ay siya, Pijong. Nako, kawawa na naman ang apo natin nito. Ay, Diyos ko. Kailan daw siya dinukot? Kailan pa, Ason? Ang sabi sa akin ng mga nagbalita kagabi pa raw, Pijong. Ano? Kung ganon, siguradong sinaktan na nila yon. Kawawa naman ang apo ko. Anong gagawin natin ngayon, Pijong? Paano natin mababawi si Buboy? Paano? Halika. Pumunta tayo ngayon din sa simbahan at kausapin natin si Padre Emilio. Magpapatulong tayo sa kanya
para mabawi natin si Buboy sa kamay ng kanyang mga salbahing magulang. Rhea, nakita mo naman si Buboy? Hindi pa nga eh. Siguro naman hindi na tayo makikilala. Nakabalabal ako ng tela. Tapos, nakabelo tayo. Akala nila, mananampalataya tayo. Oo, libre tayong paikot-ikot dito sa loob ng simbahan. Aalamin natin kung saan nila itinago si Buboy. Ah, ayun, Rhea. May lumabas sa pinto niyon. Babae. Ramil! Yan yung babae na humarang sa akin! Hayop kang babae ka! Gaganti ako sa iyo ngayon! Huwag kang munang gumanti sa kanya. Kailangan muna nating hanapin ang kinanurulan ni Boboy para makuha ulit natin siya at babantayan natin siya para hindi na siya makuha. Ramil, tignan mo ang krusipeho na yan. Di ba, ginto ang balabal niya? Tignan mo. Oo nga. Ginto nga. Tama. Mapagkakapilahan natin yan. Ay, bantayan mo yung babae at susubukan kong kunin ang balabal na revolto na yan. Ha? Sige, lilinlangin ko ang babaeng yan. Pasasamahan ako kunwari kay Padre Emilio para mangumpisal. Sige, gawin mo na kagad para makuha ko ng balabal na ginto na yan, kuspeho. Sige na, kunin mo na. Ako na ang bahala sa babaeng yan. Sige. Ayun na sila. Lilang na niya ang babaeng yun. Ngayon, kukunin ko na ang gintong balabal na ito. Ano kaya ang mangyayari kay Ramil? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Krusipiho dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng Ifre Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.